guys, magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po ipauwi na galing sa ating trabaho. Susot na tayo ng gloves. Then meron lang akong gustong i-share sa inyo. Meron akong kinabit sa motor ko guys. Makikita nyo meron akong remote dito. Ayan. Naglagay ako ng ng portable na alarm sa motor natin. So papakita ko sa inyo kung paano siya gumagana. Kung makikita nyo dito sa remote na hawak natin ngayon, meron siyang alarm, disarm, and then itong pangatlong button naman is magti-trigger yung alarm kahit wala kayong gawin o kahit hindi ginagalaw yung motor nyo. Then dito naman sa baba meron siyang locator. So dito guys sa locator, tignan nyo, pag pinindot ko siya, yan sa pinakababang button, ayun o, narinig nyo yan. And then ito sa taas, yan, mag-a-alarm siya ng ganyan. Ngayon, pag ginalaw-galaw yung motor nyo, yan, mag-warning siya. Tapos pag ginalaw pa ulit, yan, ganun ang purpose nya. Pangalawang button, magdi-disarm. Then pangatlong button naman, literal na mag-a-alarm siya, kagaya na to. Yan, tapos disable nyo lang. So ganun ang purpose nya. At bakit ako naglagay na ito? Teka lang So simple lang naman, sasakay muna tayo. So ayun guys, kaya tayo naglagay ng alarm na portable. Yun ay dahil kung kasali kayo sa FB page ng Aerox BP, marahil may idea na kayo kung bakit. Dahil usong-uso po yung nakawan ng Aerox ngayon. Talagang mainit sa mata. Pero personally, para sa akin, temporary lang to. At meron pa ako isang nilagay, which is yung parang GPS tracker siya. So malolocate mo kung nasaan yung motor mo. Teka lang tatawid mo na ako. Grabe init. Teka lang mahangin siguro kung narinig ko na maayos. Dahil wala pa akong mic dito sa action camera na gamit na agad. So tara guys, at samahan niyo po ako sa biyahe ko na to ngayon. At kagaya ng nasabi ko kanina, meron tayong nilagay na portable alarm dito sa motor natin. Yun ay dahil hindi naman sa kailangan wiringan. Literal na i-charge nyo lang yung device na alarm, and then ikakabit ko sa motor nyo. Much better guys, pag magkakabit po kayo ng portable alarm na to doon sa area na hindi siya basta-basta makukuha at hindi siya basta-basta nakikita. Yun ang mapapayo ko sa inyo. So kailangan i-question nyo siya doon sa hindi masyadong nakikita talaga at hindi rin siya basta-bastang naaabot, para pag sakaling ginalaw man yung motor ninyo habang nag-a-alarm siya, no? At hindi na basta-bastang matatanggal yung pinaka portable alarm na ikakabit nyo. Meron din akong isa pang kinabit, which is yung tracker, pero hindi ko mapapakita sa inyo kasi nga yung application kasi naka-install siya sa asawa ko. Sa kanya ko binigay yung pinaka-viewing para just in case makuha man sa akin yung motor, makuha man sa akin yung cellphone, wag naman sana, at least diba makikita pa rin, may chance pa rin tayo na malocate siya. Kaya yun yung purpose nun. At may option din naman na pwede nyo i-on yung sharing sa mga cellphone nyo talaga. Kunyari, naka-install yung GPS tracker doon sa cellphone ng misis nyo, pwede nyo rin i-share yun sa cellphone nyo, yung viewing. Pero nasa sa inyo yun kung gusto nyo gawin yung ganong setup. Pero kung kayo yung tipong maraming tinatago, huwag nyo na lang ilagay sa misis nyo kasi baka mahuli lang kayo. Biro lang. So yun lang mapapayo ko sa inyo mga sir. Personal opinion ko po yan. Pero yun nga sa akin, ang ginawa ko kasi binigay ko kay misis yung pinaka-viewing talaga, para diba wala rin siyang kaba kung nasaan na ako, kung malapit na ba ako makauwi, diba may idea siya kung nasaan na tayo. So yun naman talagang purpose ko nun. At yun nga, pag na sakaling maagaw man, huwag naman sana
kung sakaling mangyari yung mga ganon, yung worst scenario nga na maagaw sa atin, at least, di ba, may chance pa din na ma-recover natin yung motor natin. Buti na lang ngayon, hindi masyadong traffic dito. So malamang na napapaisip kayo kung bakit mas pinili ko muna yung portable ngayon na ikabit sa motor ko. Yun ay dahil under warranty pa po kasi yung motor natin. Iniiwasan ko na baka ma-void natin yung warranty pagka meron tayong ginalaw na modification, lalo sa wiring. Dahil di ba, napaliwanag kasi sa akin ng kasa na kapag nagalaw natin yung stock sa wiring, engine man yan or wiring, automatic yung pinaka-warranty mag-void. So isang taon lang naman siya, temporary lang naman to, dagdag protection lang habang hindi pa natin talaga pwedeng installan yung motor natin. Kasi panigurado mga sir, pagka hindi na under warranty itong motor natin, kakabitan ko talaga to dahil marunong naman tayo magkabit ng GPS tracker sa motor. So dito naman sa nabili kong portable na alarm tracker, ilalagay ko na lang sa description yung link. Kung sa ganun, pagka interesado kayong i-check muna yung ginamit natin na brand, no? Pwede nyo tignan dahil makikita nyo rin naman dun sa mga review, magaganda yung review sa kanya. At lalong lalo na itong alarm na gamit natin ngayon, napakakunat ng battery nya at halos 4 months ko na siyang gamit or 5 months, tama ba? December. Dahil nung binili natin yung Aerox natin, 1 week pa lang, nag-order na ako kagad nun at naikabit na natin siya. So hindi ko muna sa ginawan ng video kasi gusto ko matry ko rin muna bago ko dali lang mga sir. At medyo open dito, maingay. Okay, okay. Sige po. Grabe. Solid talaga ang Aerox guys. Lalo na kung nanggaling kayo sa lower city kagaya ko, mas ma-appreciate ko siya eh. So gaya natin, nanggaling tayo sa MIUI 125, kaya sa akin personally napakalaking upgrade ng ginawa ko ngayon. What more pa kaya sa mga higher CC, no? Soon, balay natin. Pero sa ngayon, diba? Enjoyin muna natin. Yung tracker, grabe, napakakunat ng battery. Actually, last week ko lang chinarge, pero hindi pa talaga sa totaling lobat. Chinarge ko lang, panigurado. At yung brand naman sa tracker, mga sir, kung familiar kayo sa Ugreen, yun yung ginamit ko, yung Android version.
Kasi pagka yung nabili nyo, yung Apple version, kung ang cellphone na gamit nyo naman is Android, hindi nyo po magagamit yun. So make sure lang na kung ano yung device na gamit nyo, kung iOS kayo or Android, dapat double check nyo kung yung GPS tracker pa na nabili nyo is pang iOS or Android version, kasi dalawang klase po yan. Pero kung hindi ako nagkakamali, meron silang parang iOS at saka Android version na din. Yun nga lang, medyo mas may kamahalan ata yun, hindi ako nagkakamali ng tanda. Pero yun nga, itong gamit-gamit ko na brand, ilalagay ko na lang sa description yung link. Nang sa ganun, hindi na kayo maligaw ng pagka bibilhan ninyo, or ayun nga, makita rin ninyo yung mga nagre-review. Pero itong gamit ko mga sir is Android version to ah. At kung naka-iOS kayo, mas maganda, maraming available na Ugreen tracker or GPS tracker na pang iOS brand, pang Apple user, no? So hindi ko lang siya ginawan agad ng vlog nung pagkaka-install to, kasi ayoko naman mag-recommend sa inyo ng mga accessories na pwede nyo ikabit sa motor nyo, lalo na kung hindi ko pa nasusubukan. Kasi karamihan ngayon sa mga kinakabit ko sa motor ko, bago ko man gawa ng video yan, bago ko man i-post yan, sinusubukan ko muna at talagang tinetest ko kung okay ba. Kung sa ganun, yung perang ginamit ko ng pambili, hindi rin masayang at masulit din talaga. So tip ko na lang din siguro sa inyo guys, na kapag i-install nyo na siya, huwag nyo munang i-order receipt, dahil pwede naman yung ganon. Basta kailangan pagkadating ng item, i-test nyo na kaagad kung wala ba siyang defect. Ngayon, kung na-confirm nyo, kunyari naka 4 days na, working pa rin siya, okay naman, at saka nyo na i-order receive yung item. Nasa ganun, hindi kayo mahirapan pagka gusto nyo ibalik. So yun lang yung pwede kong ibigay na tip sa inyo. Meron akong nakausap na isang Aerox user din. Dun sa pinagbilan niya ng kanya, ang paliwanag naman pagdating sa warranty, hiwalay yung warranty ng wiring at saka hiwalay din yung warranty ng engine. So hindi ko alam kung pare-parehas yung gano'n ah. Hindi ako sure. Pero dun sa kasasi na pinagbilan natin, yung sa warranty ng engine at wiring, either kung alin dun sa dalawa yung magawa natin ng modification, automatic mawawala talaga, mabuvoid na. So yun yung iniiwasan ko. Kaya i-stays muna ako sa mga portable na ganito. At gaya na sabi ko, matibay naman yung baterya nila, makunat naman. So okay na rin. Kasi temporary lang naman to eh. Isang taon, napakabilis lang yan. Record ba? Baka dagdag tayo ng dagdag, di pala nagre-record, no? So much better guys kung kabibili nyo lang ng Aerox nyo, no? Linawin nyo yung pagdating sa mga warranty. Pagdating sa warranty ng engine at saka sa wiring, kasi magkakaiba po yan eh. Hindi para-parehas kasi yung sinasabi ng mga kasa. Pero dun sa akin, sa pinagbilan ko, kung ano yung pinaliwanag sa akin, kumbaga yun yung pinaka sinusundan ko talaga, para hindi tayo magka-problema. Huwag kayong mag-alala, pagka pwede na natin kapitan to, panigurado yan, gagawa natin ng video at i-share ko sa inyo kung paano yung pagkakabit. Yun lang, na-traffic na tayo dito guys. Yung kahit na-traffic mo na ganito, hindi siya mahirap i-balance, tuwid na tuwid pa din. Yun lang yung pinagandahan kay Aerox. Hindi lang kay Aerox version 3, kasi nakasubok na rin ako ng version 1 at version 2. Talagang yan na yung ata yung signature talaga ng ng Aerox eh. Napakaganda ng handling niya, tuwid na tuwid. So wala kayong kaba na, di ba, na baka pag sumisingit kayo mabigat, mahirapan kayo, tutukod kayo. Hindi naman masyado. Kasi sabi ko nga, kahit sobrang daan-daan na yung takbo nyo, yung takbo ng motor nyo napaka-stable talaga, hindi siya malikot. Yun yung pinagandahan. Kasi sa MIUI 125, pagka mabagal yung takbo mo, malikot na eh. Kasi ang balance talaga natin nasa throttle din. Pero dito kay Aerox naman, kahit sobrang hina na ng throttle na binibigay nyo, yung takbo ng motor nyo napaka-stable, napaka-tuwid talaga. At yun yung isa sa pinaka nagustuhan ko dito talaga. Kasi doon guys, sa version 1 at version 2 ng Aerox noon, yung likurang preno is drum brakes ah. So napakalaking upgrade na yung ginawa ngayon. At maraming salamat sa Yamaha, no, na pinakinggan yung
karamihang request ng mga rider. At ito na nga, binigay na nila yung disc brake sa likuran ng Aerox. At maraming salamat, shout out sa Yamaha, dahil nakikinig sila sa mga hinaing ng Aerox community, sa lahat ng mga riders na tumatangkilik ng Aerox, no? So nakakatuwa lang. Plus sobrang sulit din kasi sa Aerox version 3 guys, lahat ng ilaw LED na siya, lalong lalo yung headlight din. Napakalaking upgrade din ang ginawa nila ngayon, kasi kung makikita nyo, iba na yung headlight na kinabit sa kanya, projector na siya, at napakalakas ng ilaw niya, mga sir. Para na kayong nagpakabit ng mini driving light. Pero syempre, kung nahihinaan pa rin kayo sa ilaw ng stock ng Aerox P3, no, pwede naman kayo magpakabit pa rin ng mini driving light. So taste nyo naman yun, mga sir. Pero ako sa ngayon, ina-enjoy ko muna lahat. Ay, kasaluwa. Wait lang guys. Grabe, ang lakas ng hatak. Woo! Solid. Konting tiga pa lang yun, ibibigay niya na agad sa'yo yung hinahanap-hanap mo. So ayan guys, at andito na tayo sa Maracay. Masarap sana mag long ride ngayon kung hindi lang mahal yung gas, no? Grabe, ang sakit sa bulsa ng presyo ngayon. Yung diesel 100, magkano na ba? 140? 130? I don't know. Basta nasa ganun na yung presyo ngayon ng diesel. Gasoline naman, pinapakarga natin ng XCS, 98 pesos per liter. Grabe. Times 2 yung presyo sa original noon. Tapos may sunlight. Perfect. So sana makapag long ride tayo. Pagka medyo bumaba na siguro yung presyo ng gasolina. Pero ngayon mukhang malabo pa. At isang beses ko palang nababiyahe ng malayo to, nung pumunta kami ni Mrs. doon sa may Batangas, sa may Padre Pio Nagda, dahil anniversary ng kanyang mama at papa. So hindi ko naman nag-vlog masyado kasi nga hindi ko pa alam kung paano kung sisimulan ulit ang pag-vlog, dahil matagal akong nawala talaga guys, as in na ang daming ganap sa buhay natin. Kaya alam niyo yun, kailangan muna natin unahin talaga mga personal na na problema, personal na pagsubok, diba? Ganun talaga. So yun muli, maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin sa biyahe na ito. At medyo may kalayuan pa ako ng kaunti. At isang paalala sa mga kapwa ko riders dyan at lahat ng motoristang dumadaan sa bawat sulok ng kalsada, ride safe po sa inyong lahat. Guys, isang plus pa pala o isang bonus pag nag-aerox kayo, panigurado magiging pogi kayo. Biro lang. Ride safe po sa inyong lahat. Ubus! Grabe. Overtake. Woo! Yan ang masarap sa Aerox, hindi ka bibitinin sa mga overtake mo. Ito, totoo na talaga. Bubus.